The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham became the father of Isaac. Isaac became the father of Jacob. Jacob the father of Judah and his brothers. Judah became the father of Perez and Zerah, whose mother was Tamar. Perez became the father of Hezron. Hezron the father of Ram. Ram the father of Aminadab. Aminadab became the father of Nahshon. Nahshon the father of Salmon. Salmon the father of Boaz, whose mother was Rahab. Boaz became the father of Obed, whose mother was Ruth. Obed became the father of Jesse. Jesse the father of David the king. David became the father of Solomon, whose mother had been the wife of Uriah. Solomon became the father of Rehoboam. Rehoboam the father of Abijah. Abijah the father of Asaph. Asaph became the father of Jehoshaphat. Jehoshaphat became the father of Joram. Joram the father of Uzziah. Uzziah became the father of Jotham. Jotham the father of Ahaz. Ahaz the father of Hezekiah. Hezekiah became the father of Manasseh. Manasseh the father of Amos. Amos the father of Josiah. Josiah became the father of Jeconiah and his brothers at the time of the Babylonian exile. After the Babylonian exile, Jeconiah became the father of Shealtiel. Shealtiel the father of Zerubbabel. Zerubbabel the father of Abiud. Abiud became the father of Eliakim. Eliakim the father of Azor. Azor the father of Zadok. Zadok became the father of Akim. Akim the father of Eliud. Eliud the father of Eleazar. Eleazar became the father of Mathan. Mathan the father of Jacob. Jacob the father of Joseph, the husband of Mary. Of her was born Jesus, who is called the Christ. Thus the total number of generations from Abraham to David is 14 generations. From David to the Babylonian exile, 14 generations. From the Babylonian exile to the Christ, 14 generations. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please remain standing. You may remain standing if you want to, in solidarity with those who cannot see. Good evening to everyone. So we are celebrating today the second of our 9-day novena in honor of the Blessed Virgin Mary, as part of our beautiful Filipino tradition of preparing ourselves for the coming birth of the Messiah. And our readings for today alert us to how God prepared for the coming of His Son as a human being. Remember that Jesus is truly the eternal Word and Son of God, who in the fullness of time, in God's own time, became human by the power of the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary. What does it mean to be human? This is one mystery of the Incarnation and of Christmas. Hindi lamang nagpapakilala ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Pinapakilala rin ni Jesus
kung ano ang maging tao. So Jesus does not only bring to us the face of God, Jesus also gives us valuable lessons about being human, ang pagpapakatao. Let me stress 2 points based on the readings. The first is, very clearly, our 2 readings talk about the generations that preceded Jesus. Walang tao na walang mga ninuno. Kapag naging tao ka, isinisilang ka sa isang mag-asawa at bahagi ka na ng lahat ng mga lolo, lola, lolo sa tuhod, lola sa tuhod, lolo, lola sa talampakan, lolo, lola sa kuko. No? That's part of being human. No? Pag pinanganak ka, you are part of this human tree with many different branches, with many fruits. Kasama yun. No one is born alone. We are always part of a community. A community that crosses time and space. A community that continues in time. And even if we do not meet them or recognize them personally, they are part of who we are. In the Gospel, we see how different generations, 14, a total of 42 generations, symbolically preceded Jesus, and neatly classified. The first group of ancestors of Jesus were the patriarchs, yung mga nagsimula ng bayang Israel. The second group was, regal, the kings. So, may lahing bunghaw si Jesus. Royal law. Tapos, the next set, the unknown people. The insignificant, unknown people. So, God chose the great, the humble, the saints, the sinners. Great men and foreign women. A mixed group of people. And they probably did not know that they were already being prepared by God to become the human link to the Messiah. Kaya naman si Jesus, malapit ang loob, hindi lamang sa mga banal, kundi pati sa makasalanan. Kasi sa kanyang mga ninuno, marami rin makasalanan. Nasa dugo niya bilang tao ang kasaysayan halos ng sangkatauhan. Dugo ng mga dakila, dugo ng mga nangangailangan ng awa ng Diyos. Kaya ang paglapit ni Jesus sa mga makasalanan ay hindi pa-style lamang. Hindi lamang yan pang-pa-image. Tunay yan. Sa bawat dakila at sa bawat makasalanan, nakikita ni Jesus ang kanyang pamilya, ang kanyang ninuno. Mga kapatid, kilala pa ba natin ang ating mga ninuno? Mga magulang, mga lolo at lola, kinukwento niyo pa ba sa inyong mga
anak at apo ang inyong genealogy? Alam ba natin kung anong dugo, anong pawis, anong kadakilaan, gayon din kung anong kahinaan at kasalanan ang nasa sa atin dahil yun ang kasaysayan ng ating mga ninuno. Huwag po natin ikahihiya ang ating mga ninuno. Kung wala sila, wala ako. For better or for worse, ninuno natin sila. At sa kamay ng Diyos, pati ang makasalanan, maaaring maging ninuno ng isang Jesucristo. So yung mga bata, pag uwi ninyo, magtanong kayo sa inyong mga magulang, sa inyong mga lolo at lola. Sino po si ganyan? Sayang, nung bata kami, kasama yan eh. Pagpunta mo sa sementeryo ng November 1st, lahat ng mga nakalibing dyan na ikukwento sa iyo kung sino yun. Ito, lola ni ganyan yan, nagtitinda yan dati. Ito, si ano yan, yan, may kalesa yan. Yan, si ano yan, masungit yan. Kaya pala may kasugitan din ako. Sa pagtingin mo doon sa iyong nakaraan, sa buhay na kwento ng mga tao, mauunawaan mo sino ka. Ako po, nandito ang mga magulang ko. Nakita ko pa rin naman ang aking mga lolo at lola. Nakita ko kung gaano kasisipag sila para maitaguyod yung kanilang pamilya. Talagang trabaho na mga simpleng tao, pero nagpunyagi. Kaya kapag ako ay nakakaramdam ng parang tinatamad, may dapat gawin, pero tinatamad ako. Pag naalaala ko si Lolo Kima, pag naalaala ko si Lola Dencia, pakiramdam ko, wala akong karapatang tatamad-tamad. Ang mga ninuno ko, talagang through hard work, itinaguyod ang pamilya. Kung kasama ako sa pamilya nila, dapat yung dugong yun makita sa akin. Kaya hirap na hirap naman akong magpahinga. Wala yata sa aming mga ninuno ang marunong magpahinga. Yun ang hinahanap ko. Siguro meron naman, pag mayroon pang makikilala dyan, yung mga ganun po, malinaw mo ba ito? Jesus belonged to a long, long chain of generations, chosen by God. Not all of them righteous. Many of them were cheaters. Some of them were adulterers. But they became, in a mysterious way, God's preparation for the coming of the Messiah. Naalaala ko nga po at ito pauwi sa ikalawang punto. Naalaala ko nung bagong pasok ako sa seminaryo, merong isang kamag-anak na tinanong ako, talaga bang kamag-anak ka namin? Bakit po? Papaano nagkaroon ng pari sa ating lahi?
Siya mismo hindi makapaniwala na yung ganitong lahi may susumpot na isang magpapari. Which brings me to my second point. The generations before Christ were a mixed group. A mixed group. But then came Jesus. It's a mystery to us how such a broken family line of sinners could produce the Messiah. But from the side of Christ, we see that every human being that is born has a vocation. Every person born should be a blessing to all the generations that have come before him. In a way, everyone should be a saving grace for the past generations. Totoo, nang dumating si Jesus, parang yung buong lahi niya ay naisalba na. So we have this calling, like Jesus' calling, to be, in a way, an improvement of the race. Sabi nga po nung isang scientist, theologian, si Pierre Teilhard de Chardin, sabi niya, every child that is born is the effort of the whole of humanity to produce a better human being. Bawat taong isinisilang ay pagsusumikap ng buong sangkatauhan na magsilang ng mas mabuting tao. Para sa mga kabataan na nandito, kayo ba ay improvement sa race? O kayo ba'y pag-atras ng inyong lahi? Parang ang ganda-ganda na. Nung dumating ka, bumalik sa race. Yung mga kabataan, baka yung pinagsikapan, pinagpawisan, no? Pati pinag-alayan ng buhay ng ating mga ninuno pagdating sa ating bansa. Like Jesus, are we the redemption of our race? And not just our immediate family, but in our case, the Filipino race, the Filipino nation. Every Filipino, in a way, should be a redemption of the whole race. Become a better Filipino. Hindi yung nagre-regress, kundi talagang nagpro-progress. Every new child born to a Filipino family should be the promise of a better Filipino race. Kasi minsan ho, dahil hindi naman ako laging napagkakamalang Pilipino, akala nila lagi ano ba ako, either Chinese or Korean or Japanese. E talaga naman may Chinese blood ako. Pero nung minsan ho, nasa States ako, nung nalaman nila na Pilipino ako, sabi ba naman oh, you're a Filipino. You were the ones who taught us how to bribe the police. Yung bagong pagiging Pilipino. No? Ang Pilipino, kayo ang nagturo ng panunugod. Taiwanese. Biro lang ito. Hindi ko naman itatagwa ang pagiging Pilipino. But
I want my presence, a humble presence, in a way to be an improvement. So that the name Filipino will be regarded with respect, will be regarded with love. So tignan mo ninyo, yung nangyari kay Jesus ay pagpapakita. Naging tao siya. Kaya sa atin, paano ba magpakatao? Using Jesus as our model. Contemplating Him. So, these 2 points. First, every human being like Jesus belongs to a family. We do not choose our family. It is part of God's gift. And all of our families are imperfect, with greatness and also with sinfulness. But that is God's gift. And part of our mission in life is contained in the history of our families. Foster family life. Secondly, like Jesus, every newborn person is supposed to be the attempt of all past generations to produce a better human being. In a way, the saving factor of the race. Let us not waste our being members of the family or members of the whole Filipino and even Asian race. Through us, may the whole human family improve the way it was crowned by the coming of Jesus. Bilang magwawakas po, kwento lang naman ito, hindi ko naman ito parang pag-aano sa sarili, pero kwento ko lang. Nung nakaraang, di ba nag-resign si Pope Benedict, hindi napasama ako doon sa pag-e-elect ng bagong Papa. Ito nga, si Pope Francis. Birthday na bukas, ipagdasal natin si Pope Francis. Bukas, 77 years old. Napasama ako doon sa conclave ng elected. Alam niyo naman ang mga media, ginawang para mga betting. Sino kaya? Ganyan. Paminsan-minsan, lumalabas ang aking mukha sa kanilang mga ganyan. Ako na parang naaasiwa. Kasi, hindi ka na makalakad basta-basta dyan, May mga lumalapit, pati sa Italy, lalapitan ka, kasi nakikita yung mukha mo sa dyaryo, sa TV, para bagang naging celebrity. Ayaw mo naman yan. Kaya para akong naaano kasi di ko naman yan gusto Gusto mo na lang magtago. Kasi alam mo naman, di naman totoo Di naman totoo na ikaw ay seriously to be considered for that. Pero nakakatuwa, may isang Pilipina na nagsabi sa akin, sabi niya, alam po ninyo, nagpapasalamat kami sa inyo. Mula po noong ang pangalan ninyo ay sinasabi sa Italian television, itong Pilipino na baka ma-elect, ganyan. Sabi niya, alam po ninyo, ang mga amo namin naging mabait sa amin. Kaya sabi niya, nagpapasalamat
nagpapasalamat po kami sa inyo kasi parang nalagay sa mapa at sa isip nila ang Pilipino. At pwedeng maging marangal ang Pilipino. Nung narinig ko yun, sabi ko, akala ko, na kaya ako naaasiwa ay dahil akala ko ang attention nasa akin. Hindi pala. Parang instrumento lang ako para sa maraming Pilipino. Kaya nung narinig ko yun, sabi ko sa kanya, halika, picture tayo. Kita mo yan sa amo mo. Isang lahi tayo. Kung merong isa sa atin that can be an improvement on the race, why not? Why not? Diba? Pagsikapan po natin yan. Bahagi yan ng kapanganakan ni Jesus.